Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay The Gamer Pahardo at shoutout kay Di Guzman JP. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Lahat, maaaring magulat ka sa susunod na link, ngunit sasabihin ko sa iyo na sulit ang pera. Pagkatapos sabihin iyon, tumanggaw si Guan Shichi sa kanyang mga nasasakupan, at agad na binuksan ng dalawang nasasakupan ang kurtina ng tunay na enerhiya sa entablado, at ang imaheng naaninag sa kurtina ay walang iba kundi ang eksena ni Han Sanchen na madaling ibagsak ang apat na hari sa langit. Nang ang lahat ay namangha at naguguluhan, dinala din sina Han Sanchen at Ivory sa entablado. Sa mga nakaraang taon, ang mga subasta ng alipin ay mga libreng kalakalan sa mga nakakalat na merkado, ngunit ang taong ito ay naiiba. Kinansela namin ang lahat ng mga alipin sa taong ito, at pinananatili lamang ang dalawang ito sa entablado. Gayunpaman, ang dahilan para sa pagpapanatiling dalawa lamang sa kanila, sa tingin ko ay dapat mong malinaw na malinaw pagkatapos manood ng pelikula, pinili namin ang pinakamahusay na dalawa mula sa mga alipin. Ang babaeng ito, hindi na kailangang sabihin, ang lalaking ito, nakita din ng lahat ang kanyang lakas. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ibinaling ng lahat ang kanilang mga mata kay Ivory at Han Sanchen sa entablado. Biglang kumulo muli ang lugar kung saan nagkaroon ng kapayapaan dahil sa hindi pagkakaunawaan. Damn it, this is really fucking top-notch. Oo, ang hitsura ng babaeng ito ay napakaganda, hindi ba? Kung ikukumpara kay Luo Yinger, hindi siya mahina. Maganda, hindi ito bumibili ng babae, malinaw na bumibili ito ng asawa. Huwag mo akong pagnakawan kahit kanino sa inyo, itong babaeng ito, aabot ako. Ang isang grupo ng mga tao ay nag-agawan para sa isa't isa, ganap na nahuli sa hanay ng kaguluhan. Gayunpaman, may mga nababaliw sa mga babae, at may mga likas na kalmado sa mga lalaki. Bagaman ang apat na hari sa langit ay hindi masasabing makapangyarihang mga Panginoon, maaari pa rin silang ituring bilang sikat na apat na mahusay na matapat na aso. Talagang natutunan natin kung gaano kalakas ang mga taong ito, ngunit ang maliit na alipin na ito ay talagang malulutas ito sa isang iglap. Nakikita nila na sila ay mahusay. Sa pamamagitan ng pagbili ng gayong alipin, ang iyong personal na kaligtasan ay maaaring ganap na matiyak. Sa isang magulong mundo tulad ng Mozo, ang pagkakaroon ng seguridad ay nangangahulugan na mayroon kang kapital, kaya ang isang alipin tulad ni Han Sanchen na maaaring lumaban ay halatang nakatadhana na maging tanyag. Sa isang lipunan kung saan ang mahihina ay kumakain ng malakas, kung ikaw ang malakas, ikaw ang nakatayo sa tuktok. It's really good. Sa dalawang slave this time, makakalaban na ang isa at maganda naman ang isa. No wonder maaga silang pinapunta sa opening auction. Yung 8-year grand event, parang ang Yetian City talaga ang naglaro, and the opening was so explosive. Nang makitang halos tapos na ang mga manunood, tumahimik si Chi Guanxi sa oras na ito, lahat, wag ka nang magsalita, old rule pa rin yan, ang starting price is 1 amethyst. Sa Yetian City, ang panimulang presyo para sa anumang bagay ay 1 ametista. Tila napakababa, ngunit ang mga magagandang bagay ay hindi natatakot sa mababang presyo, may magtataas sa kanila. Malinaw na malinaw sa lahat na ang mga bagay na ito ay halatang higit pa sa maliit na pera na ito, kaya huwag mong sayangin ang iyong oras, bibigyan kita ng tig 10,000 amethyst. May sumigaw agad, 80,000, 100,000, 150,000, 200,000. Ang sigawan at pagbebenta ay sunod-sunod na alon, at ang presyo ay nagsimulang tumaas ng tuloy-tuloy. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang halaga ng Han Sanchen at Ivory ay naging daan-daang libo. Kabilang sa mga ito,
ang presyo ng Han Sanchen ay umabot pa nga sa mahigit 400,000 yuan, na higit pa sa presyo ng ivory na higit sa 200,000 yuan. Walang paraan, alam na alam ng lahat na bagamat maganda ang isang kagandahan, hindi siya kasing husay ng kanyang sariling buhay, o maging ang pagiging dominante. Damn it, wala pa akong narinig na alipin na nagpaputok ng higit sa 400,000 yuan. Sino bang may sabing hindi? Makakabili ako ng mahigit 40,000 ordinaryong alipin para sa mahigit 400,000. Ang lola, mahigit 40,000 alipin ay kasing kapal ng pader ng karne. No way, kung may kakayahan ka sa demon race, pwede kang mag-amok, at kung makapag-amok ka, mas marami ang benefits. This thing just snowballs. Ngunit higit sa 400,000 yuan ay masyadong marami. Ang ilang mga tao ay nagsimulang maawa sa kanilang mga wallet. Sa presyong ito, para bang may gagastos ng 10-10 milyon para makabili ng sasakyan. Kahit na ang kotse ay kahanga-hanga, ang pera ay talagang masakit. 470,000, may mas mataas pa ba sa 470,000? Ang ibang babaeng alipin ay 260,000, mayroon bang higit sa 260,000? Sinimulan din ni Guan Shiqi na gawin ang mga huling pamamaraan sa entablado sa oras na ito. Kung walang mas mataas na presyo, gagawa siya ng pinal na desisyon. 600,000 para sa mga lalaki at 300,000 para sa mga babae. Sa sandaling ito, isang malakas na boses ang lumabas. Nang marinig ang presyo, hinanap ng lahat ang reputasyon at hindi nila maiwasang mabigla. Guchu, ang malungkot na anak. Damn it, mayaman at makapangyarihan talaga ang lonely family. Ang dalawang ito ay nagdaragdag ng halos 1,000,000. Nagulat ang isang grupo ng mga tao, ngunit masayang tumawa si Guanxi sa entablado. Gumamit ang pamilya Gu ng napakaraming amethyst para pasayahin siya, kaya natural na nasisiyahan siya. Okay, ang malungkot na lalaki ay nag-aalok ng 600,000 yuan para sa isang lalaki, at 300,000 yuan para sa isang babae. Mayroon bang anumang mas mataas na presyo kaysa dito? Meron pa ba? Ipinapahayag ko na ang presyo ay itinakda sa unang pagkakataon, ang presyo ay itinakda sa pangalawang pagkakataon, at ang presyo ay itinakda na. Magbabayad ako ng 800,000 yuan para sa lalaking aliping iyon. Nang malapit ng basagin ni Guanxi ang martilyo, isang mas malamig na boses ang dumating. Lahat ay tumingin muli sa tunog, at ang kanilang mga panga ay nalaglag sa gulat ng ilang sandali. Luo Yingger, damn it, bakit pumunta ang prinsesa ng City Lord para magbid? Bagamat hindi kailanman nagkaroon ng panuntunan ang Yetian City na nagbabawal sa mga tao na makilahok sa mga auction, sa loob ng maraming taon, upang maiwasang mapaghinala ang hindi maintindihan ang tungkol sa kanilang sariling presyo, ang mga tao mula sa Yetian City ay halos hindi kailanman lumahok sa mga auction. Ngunit sinong mag-aakala na ang Yetian City ay biglang lumabag sa panuntunang ito, at ito ay para lamang sa isang alipin. Malinaw na hindi inaasahan ni Guchu ang mga bagay na bubuo sa puntong ito, ayaw niyang makipagkompetensya sa mga tao ng Yetian City, lalo na ang taong ito ay ang prinsesa ng Yetian City. Ngunit hindi siya papayag na mabaigo sa kanyang planong pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Kung tutuusin, bagamat mas mataas ang posisyon ng prinsesa kaysa kay Guan Shiqi, si Guan Shiqi ang madalas na kontaken ng mga negosyanteng tulad nila at maaaring mag-ayos ng mga bagay-bagay. Mag-aalok ako ng 1,000,000, sabi ni Guchu. 1.25 milyon, mahinang sabi ni Luo Yinger. Prinsesa, ikaw, nababalisa si Guchu. 1.25 milyon, kahit isang malungkot na pamilya na may malalim na bulsa ay kailangang isipin ang figure na ito. Hindi naman sa hindi kayang bayaran ng malungkot na pamilya, ngunit hindi ito epektibong gamitin ang ganoong halaga bilang regalo. Bukod dito, ang malungkot na pamilya ay nais na makakuha ng isang bagay sa pulong sa oras na ito. Kung gumastos ka ng sobra sa harap, ano ang dapat mong bilhin para sa mga bagay na talagang gusto mo sa likod? Sa partikular, ang ugali ni Luo Yinger sa oras na ito ay isang poster na hindi siya susuko hanggat hindi niya nakukuha. Sa pag-iisip nito, nagmamadali siyang tumingin kay Guanxi sa entablado. Tumanggaw si Steward Chi sa kanya, napagpasyahan na niya na mag-subsidize na lang siya ng kaunti kay Guchu sa oras na iyon, gayunpaman,
pinamamahalaan niya ang mga gawain sa Yetian City nitong mga taon, at kumita rin siya ng malaki. Sa pahintulot ni Guanxi, naduraj din ni Guchu ang kanyang puso, 1.6 milyon. 2 milyon. Si Luo Yingger ay nanatiling walang malasakit. Marahan na ngumiti si Ivory, 3,000, tila may nagustuhan sa iyo, 2 milyong amethyst para bumili ng alipin, sok. Medyo naguluhan din si Han Sanchen, bagamat inilabas ni Guanxi Qi ang imahe ng kanyang sarili na nakikipaglaban sa 4 na hari sa langit sa pamamagitan ng kurtina, ngunit hindi masyadong inilantad ni Han Sanchen. Binabaliktad ang kalangitan, siya ay imahe lamang ng isang nangungunang eksperto na natitira sa karamihan. Tungkol sa paggawa nito ng ganito. Hoy, kawawa naman ako, napatigil ako nung tinawag ako ng 300,000 yuan. Nakakainis talaga magkumpara ng tao sa iba. Maasim na sabi ni Ivory. Umiling si Han Sanchen, huwag kang mag-alala, mas mahalaga ka kaysa sa akin. 2.1 milyon. Kinagat ni Guchu ang kanyang mga ngipin at muling sumigaw. Young Master, mag-aalok ako ng 3 milyon. Tila ayaw niyang magpatuloy sa pagkonsumo, o si Luo Yingger ay parang isang direktang provocation, direktang tumataas ang presyo ng ilang beses. Tawag. Lahat ng naruroon ay hindi napigil ang sumipsap ng malamig na hangin. 3 milyon, isang buong 3 milyon. Bumili ng alipin. Ang perang ito ay sapat na upang itaas ang isang alon ng mga nangungunang eksperto upang protektahan ang kanilang sarili. Sulit ba ang pagbili ng isang alipin na mukhang maganda? Hindi pa ba nakakalabas ng bahay ang prinsesa na ito, at hindi niya alam ang presyo? Bumibili ng baliw kapag nakita niya ang gusto niya. Fuck. 3 milyon. Ang isang grupo ng mga tao ay manhid, ito ay simpleng hindi pagkuhan ng pera bilang pera. Tiningnan din ni Guchu si Guanxi Qi, ang halagang ito ay talagang napakalaki, at kung ang laro ay magpapatuloy ng ganito, ang presyo ay tataas pa. Sa oras na iyon, talagang makakasakit ito ng mga tao. Sa makatuwid, ayaw ni Guchu. Samantala, si Guanxi Qi sa entablado ay nagpakita rin ng kahihiyan sa oras na ito. Matapos mag-isip ng ilang sandali, umiling siya kay Guchu, senyales na huwag nang makipag-away. Kung ang prinsesa ay gumastos ng napakaraming pera upang bumili ng isang alipin, ang Panginoon ng lungsod ay natural na magpapansin. Kung ang bagay na ito ay imbestigahan, at sasabihin ni Guchu ang buong bagay, siya, ang taong nasa likod ng mga eksena, ay madadami din. Sa oras na iyon, kapag sinisi ito ng Panginoon ng lungsod, hindi niya ito maaalis. Hindi niya kailangang masaktan ang kanyang agarang amo para sa maliit na bagay na ito. Okay, 1 beses para sa 3 milyon, 2 beses para sa 3 milyon, at ang opisyal na transaksyon para sa 3 milyon. At the same time, may nagbibid pa ba ng 300,000 babaeng alipin? Sa kakayahang umani ng isang babae, si Guanxi ay maaaring ituring na umaaliw sa kanyang sarili, at nang makita ang hitsura ni Luo Yingger, tila wala siyang balak na ipagpatuloy ang pagbid. Nakahinga rin ng maluwag si Guchu, hindi masama ang pagbili ng babaeng alipin sa halagang 300,000 yuan. Mag-aalok ako ng 3 milyon at 1,000. Ngunit sa sandaling ito, isang boses ang tumunog. Hinanap muli ng lahat ang tunog, at mas natulala sila bigla. Ang presyo ay hindi sinigaw ng sinuman, ngunit, bilang isang alipin, na si Han Sanchen. Si Ivory ay nagbigay ng isang mapait na ngiti. Alam niya kung bakit tinawag ni Han Sanchen ang presyong ito. Sinasabi niya sa sarili niya na mas mahalaga siya kaysa sa kanya. Fuck. Is this slave an idiot? Ngayon lang ba niya tinanong ang presyo? Fucking 3 million and 1 million, may sakit ba siya? So, God is fair. Binigyan siya ng katawan na kayang lumaban, but unfortunately, hindi siya nabigyan ng malusog na utak. Buti na lang at hindi ko sinunod ang presyo ngayon lang, at mabuti na rin na mataas ang presyong binayaran ni Prinsesa Luo Yingger, kung hindi, hindi ko malalaman na niloko ako ng tanggang ito. Haha, oo, mukhang tinutulungan tayo ng prinsesa para maibsan ang mga pag-aalala natin. Alam niyang may problema itong produktong ito, kaya siya na mismo ang bumili. Matapos magulat ang isang grupo ng mga tao, hindi nagtagal ay nagkaroon ng walang katapusang pangungutya. Iginala ni Guanxi Qi ang kanyang mga mata, ngunit sa harap ng napakaraming tao, pinipigilan pa rin niya ang kanyang galit at sinabi kay Han Sanchen,
iyon. Kailangan kong ipaliwanag sa iyo ang mga patakaran. Kahit na gumastos ang prinsesa ng 3 milyong yuan para bilhin ka, ang 3 milyong yuan ay walang kinalaman sa iyo. Sa madaling salita, kahit binili ka ng prinsesa ng 30 million yuan, wala ka pa ring anak. 3.01 million ang pangalan mo. Malinaw, sa mga mata ni Guan Shiqi, ang dahilan kung bakit sumigaw si Han Sanchen ng napakalaking presyo ay malamang na hindi gumagana ng maayos ang utak ng taong ito, iniisip na kung binili siya ng iba sa halagang 3 milyon, magkakaroon siya ng 3 milyon. Kaya, ipaliwanag mo agad sa kanya. Maaari din itong ituring na kumikita ng ilang mukha para sa kanyang amo. Alam ko, sabi ni Han Sanchen. Alam mo tumatahol ka pa. Nanlumo si Chi Guanxi. May rules, hindi ba ako pwedeng tumawag? Sabi ni Han Sanchen. Alipin nagtatanong ng presyo. Bagamat walang ganoong president, ngunit pag-isipang mabuti, wala talagang ganoong tuntunin sa lungsod na ito. Kung tutuusin, hindi ba't napakalinaw ng background at karanasan sa buhay ng isang taong maaaring ibenta bilang alipin? Hanggat mayroon silang kaunting pera, hindi sila ibebenta bilang mga alipin dahil hindi sila maaaring magbayad ng bayad. Kaya naman, natural na imposible para sa mga mahihirap na ito na magbid sa auction. Isa itong pangunahing isyu sa LOICA, kaya walang mga espesyal na regulasyon para i-regulate ito, ngunit sinasalungat na ngayon ni Han Sanchen ang LOICA. Gayunpaman, ito ay talagang isang butas. Saglit, hindi nakaimik si Chi Guanxi. Dahil walang ganoong panuntunan, bakit ko itatanong ang presyo? Sabi ni Han Sanchen, you can bid, but can you afford the money? Let me tell you, sa Yetian City, kung may magbid sa auction pero hindi makabayad, alam mo ba kung ano ang naghihintay sa kanya? May kahihinatnan ba? Ang mga mata at ilong ni Chi Guan ay nakatagilid sa galit. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, walang pakialam. Iyan ay kamatayan, at higit pa, ang mga patay ay magiging lubhang pangit. Muling ngumiti si Han Sanchen, bagaman sa tingin ko ay hindi mo ako kayang patayin, ako ay isang taong may integridad. Kung ako ay magbid, ako ay natural na magbabayad. By the way, 3 million and 1 million, ayon sa procedure, hindi ba dapat gumawa ka ng dapat mong gawin? Nang marinig ito, mas nagalit si Guanxi, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kumagat ng bala at maglakad patungo sa gitna ng plataporma, at ibinuka ang kanyang bibig. Sandali, may biglang nagsalita ng malakas. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye.